Napakahalaga ng stainless steel sa ating mga pananim. Dahil ito ay number 1 pollinator at siyang dahilan kung bakit dumadami ang ating ani. Kaya alagaan natin, protektahan natin nang sila ay dumami pa. Ngayong araw ay ating titingnan naman itong ating alagang mga stingless bee at honey bee. Dahil ilang araw tayo nawala dito, kaya masaya naman ang pakiramdam ko dahil nakita ko naman yung aking mga alaga. Gaya nito. Ayan. Mapansin nyo, 3 box na yan. So yung dalawa may laman na. So patatlo na lang. Hintay lang natin maka 6 months para mas kompleto. May pulot na siya, may pollen, at ang pinakamaganda dyan ay pwede natin siyang split. Pwede tayo na kumuha ulit ng ibang colony na para mahati yan. Ano po? Ayan. So ito pa yung ating honey bee. Ayan. Ayan, nilalabas na sa butas niya. So ito pa yung ating isang stainless bee. So itong dalawa na to, tawag dyan ay yung biroy dahil yung pinakasaray niya ay pabilog. Mamaya papakita ko naman sa inyo kasi ito ay hindi ko pwede munang buksan. May takip na yung ibabaw, hindi natin makikita yung pinakasaray niya kasi meron siyang propolis na nakatakip. Yung munggo-munggo kaya papakita ko sa inyo kasi wala siyang cover. Ito naman natin mga honeybee. Ayan. Di pagtanghali, nandyan sila sa labas. Ganyan lang aking ginagawa. So kaya ganyan yung mga patungan ko na yan. Ito dati, nagdanawan ko ng dragon fruit. Yan gumagapang yung dragon fruit. Ngayon, inuwi ko dito. At nilagyan ko naman siya ng honeybee. Kasi dati, wala akong plano na mag-alaga ng mga bees. Dahil nasa Maynila nga tayo. Kaya dito nung makabalik ako sa probinsya, dahil hilig ko talaga mag-alaga ng iba't ibang klase ng mga bees na ganito, kaya nag-try ulit ako at nakakuha naman ako sa nyog, sa mga punong nyog, yung biroy na yung tinatawag. Kaya nung una akala ko isang klase lang yung ating stainless bee dito sa Pilipinas. Sa ngayon ay 2 klase na. At ipapakita ko nga sa inyo mamaya yung pagkakaiba nilang dalawa. Kasi nga ito ay biroy. So yung ating mga honeybee. Yung mga ilan lang sa mga honeybee ang ipapakita ko sa inyo. So, tanghali, sobrang init kaya medyo lumalabas sila dyan sa labasan para magpahangin. Yung mga na yan, may mga pulot na yan. Hindi ko pa lang siya ay na-harvest. So ayan, punta na tayo sa aking isang stainless bee na may kakaiba silang ginagawa. Pansin niyo po kung anong makikita niyo bukod sa pinakita ko sa inyo kanina. Yan ang aking napansin. Dati, nung bago pa siyang lipat dyan, wala akong napapansin na ganito. Na parang may lumilipad-lipad na nakabantay siya halos maghapon. Yan, sa may butas. May ganyan siya. Hindi ko alam kung bakit siya laging may, dati isa, ngayon 2. Yung laging nakabantay siya sa may butas na yan. So yan ang napansin ko dyan. At ito yung pagkakaiba ng biroy at ng munggo-munggo. So napakagandang pagmasdan, lalo kung gagawin natin ay may plastic yung ating box. Nakikita natin yung mga activity nila kung anong ginagawa. Kaya pala napansin ko rin dito dati yung bagong lagay ko yan, kasi ang pagkakaiba pala ng biroy at saka ng munggo-munggo ay sa tinitirhan at saka yung dinadaanan nila yung butas. Napansin ko na yung biroy ay may kakaibang butas na dinadaanan sa kanilang mga propolis na ginagawa, pinakabahay nila. So doon sa loob naman, doon sa pinaka bahay nila, yung ginagawa nilang
paano sila magbuo nung kung saan mag ano ng kanilang mga itlog, mga anak nila ay kakaiba para talaga munggo. So wala akong ibang masyadong karanasan dito sa pag-aalaga nito, pero dahil ano nga, hilig ko, yung passion ba, kaya nag-alaga ulit ako nito. At pinakamahalaga kung bakit ako nag-alaga nito ay dahil sa mga tanim ko ng mga halaman. Gusto ko silang mapabunga ng maayos, lalo yung mga tanim kong talong, mga gulay, at yung mga nyog. Yan. May mga talong, tag-araw na ngayon, kaya yung mga talong natin ay medyo may edad na. Ang importante sa akin yun, dahil ito pinagkukunan namin ng kinabubuhay, ng nyog. Yan ang priority ko na talagang gumanda yung bunga. Kahit mababa yung presyo ng kopra at madami naman tayong na-harvest, okay pa rin. Dahil yung presyo kasi ng kopras ay kalimitan ay bababa. Tataas siya ng konti, bababa. At napapansin ko rin, ito may malaking mga okasyon o mga gaya ng mga graduation o pistahan dito sa amin lugar. Hindi ko lang alam kung nagiging ano lang siya, nakakataon lang. Pero napapansin ko talaga bumababa. Basta may okasyong malalaki. At lalo ngayon, sa halip na tumaas yung ating produkto ng sa niyog, mas bumababa. Pero yung krudo, yung petrolyo ay patuloy na tumataas. Sana mabigyan doon ng pansin at dahil magsasaka, andun yung ating buhay talaga. Dahil kung wala magsasaka at patuloy tayong aangkat, mas lalo siguro tayong mahirapan dito sa ating bansa, no? So ayan, papakita ko na sa inyo, napahaba na kwento ko, no? Nagkaroon lang tayo ng konting pananaw dun sa bagay na nangyayari sa atin ngayon. So ayan, bago yun, kailangan maging masaya tayo, no? Maging kapakipakinabang ang ating gagawin dito. Kaya pinoprotektahan natin itong mga stainless steel, kasi kalamitan dito pag nagkakaingin o nakakita yung mga tao na sinusunog nila, wala silang proper na pag-harvest ng honeybee at stainless steel. Kasi minsan pinapausokan nila, minsan nasusunog na, nakakaroon ng apoy, kaya yung mga honeybee ay na uubos. Kasi once na nainitan yan, sigurado tutuyo yung mga pakpak, saka masusunog yung katawan nila, kaya mababawasan. Kaya ito, ipapakita ko na. Tagalin natin yung tali dito. Napakasimple lang na itong aking ginawang box na ito, yung bahay ng stainless steel. Ang cover niya ay yung luma na floor mat na binaklas ko sa bahay namin dahil nagpagawa nga tayo ng bago. Kaya ayan, ito yung mga floor mat na nakalagay sa mga honeybee, para kailangan kasi pag-aalaga nito hindi siya nababasa ng ulan. Importante yon, at hindi napapasok ng mga langgam at mga ibang insekto. So ayan, tanggalin natin yung floor mat. Tanggalin naman natin itong yung yung pinakatabla na naka-cover. So ayan, pakita ko sa inyo na tingnan po, napakalinis pa din ng kanilang napakalinis pa ng loob. Ito yung munggo, ito yung honey, yung cube na yan po yung ng honey at saka pollen. Kasi yan, chemical na yan. Dito naman yung kanilang mga itlog, napakalinis. Dito naman yung mga sahig, walang makikita kayong kalat, kasi lahat sila may mga kanya-kanyang activity na ginagawa, kanya-kanyang trabaho. Kasi bukod sa rin na yun ang nag-uutos, bata na industry, iba worker, iba naman yung
subscribe and click the ring. Click the notification bell or bell icon. Diba ba? Yeah. 2 times para ma-notify po kayo Yes. sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you! Bye! Bye-bye!